Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcoming you to our Winnipeg Unida Christian Church online worship service. To start with, may I invite all of you to please stand for our call to worship. This morning, God, we want everything to be your glory. We want our thoughts, our words, our songs, our church, our community, our resources, our time, our lives, all be for you. Everything ours is yours, and we come together to declare this to be so. On this Sunday, your holy day, bless our time together with your holy presence. Amen. Let us remain standing for the declaration of our faith. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now be seated, but let us remain in the spirit of prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati ka namin, gusto po naming purihin ka, gusto po naming itaas ang iyong pangalan, gusto po naming makasama ka sa oras na ito. Kinikilala namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, ang iyong katuwiran, ang iyong pagka-Diyos. Sa oras na ito, kinikilala rin namin, Ama, ang aming pagiging makasalanan sa iyong harapan, ang aming pagiging mahina at nangangailangan ng iyong patuloy na awa, ng iyong kahabagan ng pagpapatawad. Linisin mo po kami upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng confidence, Panginoon, na sa iyo po ay tumawag, sa iyo po ay manalangin, sa iyo po ay humiling ng mga bagay na kailangan namin sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa pagkilos na ginagawa mo sa nakalipas na mga araw, sa mga pagpapala na ipinagkakaloob mo, sa mga pag-iingat na hindi mo po ipinagkakait, sa pagsama mo sa mga hanap buhay, at sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Pinasasalamatan ka namin sa buhay ng aming mga sambahayan, sa buhay ng aming mga anak, sa buhay po ng kapatiran, at sa buhay ng bawat isang nakikinig sa amin ngayon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at maaari po bang abutin ang kanilang mga pangangailangan, maaari po bang pagkalooban sila ng mga pagpapala sa kanilang mga buhay, mga biyayang material, para po hindi dumating sa punto ng kasalatan at pangangailangan ng iyong mga kapatid, ang aking mga kapatid at ang iyong mga anak. Nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, lalo na yung mga dumadaan sa mabibigat na karamdaman ng buhay. Yung mga nasa banig ng karamdaman, yung dumadaan sa mga treatment, at may mga suliraning pisikal. Ikaw po yung manggagamot na amin pong hinihingian ng tulong na maaari po ba, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, hipuin mo sila. Dinadalain ko rin ang mga kapatiran na may mga suliranin sa relationship, mga tahanan na dumadaan sa mga pagsubok, sa mga hindi pagkakaunawaan. Maaari po ba, Ama, na ikaw ang mamagitan, ikaw ang tumulong at magbuo ng mga relasyon na unti-unting winawasak ng iba't ibang mga kadahilanan. Mamagitan ka po sa aking mga kapatid. Tinataas ko rin po sa iyo ang mga may suliranin sa mga pinansyal na pangangailangan. Alam po namin ikaw ang kasagutan, Panginoon. Ikaw po ang nagpo-provide at kaya mo pong itugunan ang aming pong mga pangangailangan. Nilalapit ko po yung mga kapatid naming may mga edad na ang gulang na sila po ang vulnerable sa karamdamang COVID. Ingatan mo po sila. Tinataas po namin sa iyo yung mga naghahanap buhay at pumapasok sa trabaho sa araw-araw. Ingatan mo ang kanilang pagbibiyahe, ang kanilang paglalakbay. Bantayan mo ang mga trabaho ng aking mga kapatid, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pangangailangan. Hinihiling po namin na ang iyong kapayapaan sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari sa aming kapaligiran, ang maranasan
ng iyong mga anak at ng sino mang sa amin po'y nakikinig sa araw na ito. Kami po, Panginoon, ay dumudulog, nagsasubmit ng aming mga kalooban sa iyo sa paniniwala na ang lahat ng bagay ay magagawa mo ayon sa iyong mabuting kalooban. Ang aming pagsamba ngayong araw na ito, tinatalaga namin sa iyo, ikaw ang manguna sa mga pag-awit, sa lahat ng bagay na aming gagawin, ang iyo pong kaluwalhatian ang siyang maitaas. Ito po ang aming samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. As I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. The splendor of our King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God. Good morning everyone. Tayo po sa oras na ito ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang dalangin ng aking puso ay kausapin tayo ng Panginoon sa mga mensaheng ipapahayag niya sa bawat isa sa atin sa umaga pong ito. So before we go to the Word of God, I want you to watch a short video clip at ito po ay may kinalaman sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Panoorin po natin. Howdy, students. This is a song about how everyone is special. Let's talk about acceptance. Everyone is different, and that's okay. We come in many colors, sizes, and shapes. And just because you are not exactly like me is never a reason for you to be mean. What should we do? We show acceptance. Everywhere we show acceptance. Because we care, we show acceptance. Near and far, accepting others just the way that they are. That's right. You see, sometimes our patience, it can be fading. Our friends can get on our nerves and even be irritating. But we can be accepting, don't you know? Even towards the people who bother us most. What are we gonna do? We show acceptance. Everywhere we show acceptance. Because we care, we show acceptance. Near and far, accepting
accepting others just the way that they are. Right on. You see, I could be a boy or you could be a girl. We could be neighbors or live in different worlds. But each one of us is special. We're shining stars. We accept everyone just the way that they are. What should we do? We show acceptance. Everywhere we show acceptance. Because we care, we show acceptance. Near and far, accepting others just the way that they are. We show acceptance. Everywhere we show acceptance. Because we care, we show acceptance. Near and far, accepting others just the way that they are. That's right. Accept somebody with open arms today. Ngayon naman po, samahan ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Ito po ay matatagpuan sa 1 John chapter 3 verse 18. Ganito po ang sinasabi. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Sa umaga pong ito, I want to begin the study, the lesson, the message by looking at ways that we can express our love for others. Ang tanong ay ito, how do you express your love? Paano po ba natin ipinapadama ang ating pag-ibig sa iba't ibang mga tao ng buhay natin, sa iba't ibang relationship na meron tayo? May iba't ibang antas ng pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng pag-ibig ang bawat isa. Pero sa araw pong ito, I want you to focus mainly on how we are going to express our love for our brothers and sisters in the church. Bilang mga mananampalataya, how do we express our love for our brethren? So the first avenue of expressing our love for them is by accepting them. Ito po yung unang-unang avenue, paraan, unang-unang daan para maipahayag natin ang ating pag-ibig sa isa't isa. At ito po ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa isa't isa. Sabi po ng Romans 15:7, ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi po niya, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Ito daw pong pagtanggap natin sa isa't isa at pagtanggap natin bilang magkakapatid sa Panginoong Hesukristo ay naihahalin tulad dapat sa pagtanggap na ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Sa ganung kaparaanan, nagbibigay daw po ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya po yung fellowship of believers, yung pagsasama-sama ng mga magkakapatid, ang pangako po ng Panginoon dito ay sasama rin siya. And every time we gather together in the fellowship of love as a church, ay nagbibigay po ito ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, we all want to be accepted. Yung idea na tayo ay tanggapin, ito ang dahilan kung bakit madalas tayo ay gumagawa ng maraming paraan para maging katanggap-tanggap. Sa ating physical na pangangatawan, ang mga babae pinipilit na magpa-sexy para maging katanggap-tanggap sa kanyang asawa, boyfriend o sino man. Yung mga lalaki, ganun din. Ginagawa natin ang lahat ng paraan para maging magandang lalaki, para maging katanggap-tanggap. Para maging maganda, para maging mahusay. Ginagawa natin ang lahat ng paraan para sumunod sa mga latest fashion, para maging katanggap-tanggap sa mga peers, sa mga kaibigan. Kung anong uso, nakikiuso tayo para tayo matanggap. Kaya nga po lahat ng bago ngayon parang hindi ka in pag wala ka ng bagong gadget. No? Latest cellphone, latest car, latest fashion, lahat ng latest. No? Kailangan pong makiuso tayo para tayo maging in. Kahit nga po sa latest telenovela No? Latest Korean novela. Nagkukwentuhan sila nang hindi mo naiintindihan kasi hindi mo napanood yung Crash Landing.
Oh, luma na yata yun. May mas mga bago na yata doon. Ano po? So, hindi ka makakain, hindi ka mukhang tanggap pag hindi mo alam. Kaya nga po lahat ng bagay ginagawa natin para tayo'y maging accepted. So, ito po ang katotohanan. We want to be with people and we want people to accept us. Ito po ang totoo. Ngayon ang tanong, ikaw ba accepting? Ikaw ba yung tipo na marunong tumanggap sa tao, sa kaibigan, sa kapatid? O namimili ka lang ng tatanggapin? Tayo ba yung tipo na kapag kapatid natin sa pananampalataya ay tinatanggap natin katulad ng pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo? In reality mga kapatid, ito naman ang totoo. We want to be where people are glad when we showed up. We want to be with people who will support us. We want to be with people who will stand by us in good times and in bad times. We want to be with people who will accept us instead of judging us. Instead of criticizing us, we want people to accept us who we are. And we want to be with people where we can just be ourselves without pretensions. Napakahirap pong makisama sa mga tao na kailangan mong magkunwari na hindi naman ikaw yon. Na kailangan mo magbalat kayo para lang tanggapin ka. Kailangan mo sabihin yung hindi ikaw para matanggap ka nila. Pinakamasarap pong uri ng buhay yung walang pagkukunwari, wala kang itinatago, at sa kabila nung kung sino ka ay tanggap ka nila. We all want that need. We all want and need that kind of acceptance. And I hope sa pag-aaral po natin ng topic na ito ngayong araw, matutunan po natin bilang magkakapatid sa pananampalataya, bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang tinatawag na pagtanggap. So ang topic po natin, accept one another. Accept one another. Napakahirap makisama sa isang taong hindi mo makasundo. Yun po yung realidad. Ewan ko po kung patuloy kayong makikisama sa isang taong hindi ka naman tanggap. Ewan ko po kung patuloy kang mag-e-enjoy na kasama ang mga taong sa halip na ikaw ay buhatin, ikay ibabagsak, sa halip na ikaw ay encourage, ay i-discourage ka, sa halip na ikaw ay tulungan, pahihirapan ka, sa halip na hanapin ang kaligayahan mo ay palulungkutin at pasasamain ang kalooban mo, sa halip na bigyan ka ng kagaangan, ay pipilitin kang hatakin pababa. Alam niyo mga kapatid, ito ang realidad. Hindi ka tatagal sa isang tao na iyong karelasyon kung ikaw lang ang laging nagbibigay. O ikaw lang ang laging tumatanggap. Kung gusto po nating maging maligaya tayo sa fellowship, sa relationship na meron tayo, you need to learn how to accept. You need to learn the value of acceptance. Kung matututunan natin na tanggapin ang bawat isa tulad ng pagtanggap sa atin ng Panginoong Hesukristo, tiyak na magiging mahusay tayong kapwa-tao. Amen po ba? So, atin pong i-define muna. What does it mean to accept someone? So, this is the first question. What does it mean to accept someone? Well, my definition is, it means to welcome them into your fellowship and into your heart. As simple as that. It implies the warmth and the kindness that flows from genuine love. This is what needed in acceptance. The warmth, kindness that flows from the genuine love. That is acceptance. So, ito po mga kapatid ay importante at napakahalaga sa buhay ng simbahan. Kung kayo po mga kapatid ngayon, total naman ay pandemya, hiwa-hiwalay tayo, hindi tayo nagsasama-sama physically. Kung kayo po ay bubuo, lilikha sa inyong isipan, the kind of church na gusto nyong balikan pagkatapos ng pandemic, what kind of a church would you rather attend? Kayo po na nakikinig ngayon, kayo po nakasama namin sa pagsamba. Pagkatapos po ng pandemic na ito at pinayagan na uli na magsama-sama ang mga simbahan, pinayagan na po uli tayo na magtipon-tipon physically, what kind of a church would you rather attend? Po.
Siguro magandang tanong yun eh. Ano po ba? One that tolerates you o puts up with you? Or one that welcomes you and embraces you with acceptance? Ano ang tatanggapin mong simbahan? Ano ang gusto mong simbahan? Yung bang simbahan na, ano tawag doon? Pagtitiisan ka lang? Pakikisamahan ka lang ng pagpapaimbabaw? Na pakikisamahan ka dahil malaki kang magbigay? Pakikisamahan ka dahil pakitang tao lang? O gusto mong pumunta sa isang simbahan na talagang tanggap ka, no? Welcome ka, and they will embrace you with acceptance as real brothers, as real brother and real sister in Christ. Alam niyo mga kapatid, kung katulad ko kayo, palagay ko you also want to be part of a church that gives you a warm welcome and one that will accept you. Hindi na po ako babalik sa isang simbahan na sa unang punta ko pa lang, ramdam ko na hindi ako welcome. Na sa unang punta ko pa lang, ni wala man lang kumausap sa akin. Na sa unang punta ko pa lang, ni hindi ko naramdaman na ako ay welcome. Na yung mga atmosphere na aking dadatnan ay parang mga ubod ng susuplado at walang pakialam sa isa't isa. I don't want that kind of a church. I want a church that is welcoming and a church that is accepting. Amen? Alam niyo po, ngayong umaga, we are going to look at 6 ways that we can accept people. Let us learn how to be an acceptable people. Yung tao na marunong tumanggap. Alam niyo po, in the scripture na ating pong babasahin ngayong umaga, si Apostol Pablo ay nagsalita sa problemang pinagdadaanan ng simbahan sa Roma. In the Church of Rome, they are experiencing problems. At anong klaseng problema ito? Tingnan po natin ang problemang ito at baka po ito'y dinadanas din natin. Tingnan natin at baka may matutunan tayo on how we can be an accepting church at maiwasan po natin ang problemang katulad ng dinanas nila. Samahan po ninyo ako sa talata in the book of Romans chapter 14 verses 1 to 7. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po ni Paul, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does. For God has accepted them. Who are you to judge someone else servant to their own masters? Servants stands or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God, and whoever abstain does so to the Lord and give thanks to God. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Naintindihan niyo po ba mga kapatid ang ating binasa? Ito po ay simbahan sa Roma, a Romans church. At ito po ay sinulatan ni Paul for one primary reason. Nais po niyang papagkasunduin ang mga magkakapatid dito. Kasi po ang mga magkakapatid ay merong problema. Ano po ang problema nila? Malaki po ba? The problem was that there was a group of Christians na pwedeng kainin ang lahat ng gustong kainin. Kumakain ng karne, kumakain ng kung ano-ano. No? Sa kanila walang bawal na pagkain. Pero meron namang isang grupo ng Christian na hindi nila gustong kumain ng karne. Ayaw nilang kumain ng kung anong pagkain yon at ang gusto nila ay pagkain gulay lang. No? These were probably Gentile Christians not familiar with the Jewish laws or customs. Marahil ito yung mga hindi naman talaga Hudyo, napabilang, naging Kristiyano, sila yung mga hintil, nakasama sa fellowship.
Yung mga pagkain ng Hudyo at mga hindi nila kinakain, iba naman sa kinakain nila. Ang problema, pinag-awayan po nila ito. Pinagtalu-talunan po nila ito. So, yung mga kumakain ng karne, tinutuligsa yung kumakain ng gulay, at yung kumakain ng gulay, tinutuligsa yung kumakain ng karne. Napaka-petty things. Walang kinalaman sa espiritual. Walang kinalaman sa doktrina. Ang issue dito hindi doktrinal. Wala silang pagtatalo tungkol sa kung sino ang paniniwalaan nilang Panginoon. They all believe in Christ. They believe in Christ's death. They believe in Christ's resurrection. They believe that Jesus is the way, the truth, and the life, and He is the way to the Father. Walang issue tungkol sa doktrina ng pagbabautismo. Walang issue tungkol sa pagkabuhay ng mga patay. Walang issue tungkol sa langit. Walang issue sa impyerno. Naniniwala sila sa mga major doctrines ng church. Pero ang kanilang pinag-aawayan, walang kabagay-bagay. Kung pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin, ito po ang cause ng contention. Ito po ang kanilang pinagtatalunan. Minsan po mga kapatid, kung saan lang ilalagay yung cabinet, nagiging dahilan ng paghihiwalay ng simbahan. Nagiging dahilan ng pagpapalaya sa pastor. At nagiging dahilan ng pag-aaway. Paul gives them instruction on how they can overcome this problem. At ito po ay sa pamamagitan ng tinuruan sila ni Pablo na i-accept ang bawat isa. So to overcome this problem, Paul teach them to accept one another and have harmony in the church. Mga kapatid, lagi ko po itong sinasabi. Kung gusto niyo po talaga magtalo-talo tayo, pagtalunan naman natin minsan yung mahalaga. Pagtalunan naman natin yung mga importante, yung talagang magtuturo sa atin at magpapamature sa atin. Huwag naman natin pagtalunan yung mga walang bagay. Yung bang tipong kahit nga yung bata, tanungin mo, mapipili ng bata kung ano tama, pero tayong matatanda ay hindi natin mapili ang tama at kailangan pa nating pagtalunan at pag-awayan. Alam niyo, huwag kayong magagalit sa akin, pero most of the time, kung ang bata lang ang magdidesisyon sa mga bagay na nangyayari sa loob ng simbahan, walang away. Pero bakit madalas ay nag-aaway? Kasi matatanda na po yung nag-iisip Matatanda na po yung nagdidesisyon. At kapag matatanda na, nagdidesisyon, wala na pong pagpaparaya, wala na pong real acceptance. Okay lang yung mga bata mag-away Okay lang yung mga bata magtampuhan Maya-maya, bati-bati na yan Pero ang mga matatanda, walang kabagay-bagay, napakasimpleng mga bagay. Pag nag-away, naku po, Diyos ko po, mag-aaway, maghihiwalay, hindi na po magkakasundo. At minsan, lilipat na ng ibang simbahan at lilipat na ng ibang fellowship sa paniniwala na sa lugar na kanyang lilipatan, matatagpuan niya ang kapayapaan at ang kagandahan ng fellowship. Nalilimutan niyang kung siya ang problema, yung lilipatan niya ay dadagdagan niya ng panibagong problema. So, I want to use the word accept. So, sa umaga pong ito, we will be using the word accept as an acronym to share with you how we can accept one another. So, we will use the word accept. Accept as an acronym. ACCEPT. Alam nyo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points na naman, Pastor Camia. So anyway, Sunday naman kayo. Nasa mga bahay nyo na naman kayo. Hindi naman kayo bibiyahin na pauwi ng bahay para magtanghalian. Palagay ko po nakaredy na pananghalian nyo. Pero wag nyo naman sabayan ng pagluluto ang pagmemensahe ng inyong lingkod. Pumirmi naman kayo, tumupuho kayo at pakinggan natin ang mensahe para ating lubusang maunawaan. So atin pong pag-aaralan ang bagay na ito. So we will use the acronym ACCEPT to know the message of God this morning. And the first one is letter A for avoid. Avoid passing judgment on others. Ayan. So nakita po kasi rito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 14 verses 1 to 4. Ano sabi diyan? Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputation. Mas maganda sa
NIV eh. Sabi po sa NIV, tama, ano rin po to, King James Version din po pala yung naisulat ko dyan. Pero sa NIV, ang term na ginamit po, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable manners. On disputable manners. Sabi po, let us not pass judgment on disputable manners. Ano po ibig sabihin ng disputable manners? Ito yung mga bagay na hindi naman sinabi ng Bible na gawin at hindi rin naman sinabi ng Bible na huwag gawin. So ano pong ibig sabihin? Ito yung mga gray areas, hindi ho kasi naging malinaw sa Bible, kaya may kalayaan tayong magpasya. May kailangan tayong gawin, pwedeng tama, pwedeng hindi. Pwede nating gawin, pwede nating hindi gawin. Hindi naman makakaapekto sa ating pananampalataya. Pero ito yung mga bagay na kanilang pinagtatalunan. Katulad na lang ng pagkain. Dinuguan na lang for instance. Sabi ng mga malalakas, pwedeng kainin yan. Lahat ng nabibili sa pamilyang bayan, pwedeng kainin. Merong hindi kumakain ng dinuguan. Not for religious purposes. Pero dahil sa kanyang paniniwala na yung dinuguan ay acid, it can cause acidity, kaya ayaw niyang kumain. Pero gagawin nating spiritual para lang makipagtalo. Gagawin nating spiritual issue para lang pamukha doon sa kapatid na hindi kumakain ng dinuguan na mali siya. Pero ang tanong ay ito, may issue ba doon? Kung ayaw niyang kumain at gusto mong kumain, edi kumain ka. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kung sa bagay na ito nakakainin ko ay matitisod ang kapatid ko, mamarapating kung wag kumain. Mas pahahalagahan ko ang relasyon ko sa kapatid ko kesa ang pagnanasang kumain. Minsan po, pandesal lang eh. Alam niyo po ba na ang pandesal, every time nakakain ako ng pandesal, nahapdi yung sikmura ko because of hyperacidity. Ang misis ko, lagi na po niya akong pinapagalitan. Huwag ka nang bibili ng pandesal. Every time naman po na napapadaan ako dun sa isang bakery dito, naaamoy ko yung amoy ng pandesal. Talagang hindi ako nakakatiis. Bumababa ako, mainit-init kasi yung pandesal eh. Papahiran mo ng mantikilya o kaya peanut butter. Naku po, nakakaapat po ako noon eh. Tapos ihigop ka ng kape. Hindi po magtatagal, maasim sikmura ako. Ang problema rito, wag na wag mong sasabihin sa misis mo na nahapde sikmura mo kasi anong babalik sa'yo? Sinasabi ko na nga ba sa'yo eh, wag kang kakain yan. Wag ka nang bibili ng pandesal. Di ko ba nagiging cause ng contention? Kaya ako, sa halip na maging cause ito ng pag-aaway namin, mainam nga wag nang kumain ng pandesal. Gagawin kong wag nang bumili ng pandesal. Dahil nagiging cause ito ng problema. Ito po yung gusto kong sabihin. Let us accept one another. Pahalagahan po natin and let us not pass judgment on others. Sabi po ni Pablo, no, when he said passing judgment on others, it means that we are not to condemn others because they may have convictions that are different than ours. Alam niyo mga kapatid, iba't iba tayo ng lugar at kulturang kinalakihan. Ewan ko bakit yung mga Filipino pagdating dito sa Canada, naiintindihan nila yung kultura ng mga Canadian. Alam nila yung kultura ng mga Canadian and they respect that. Pero bakit tayo, yung kultura nating mga Filipino, hindi natin mairespeto? Marunong tayong rumispeto pero sa iba. Pero yung pag-atin, hindi natin marespeto. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, the weak Christians were condemning the strong believers. And the strong Christians were despising the weaker ones. Parehas eh. Both of them naghuhusgahan sa isa't isa. But Paul tells both group to stop judging and condemning each other. Ang sabi po niya, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable manners. The word accept means to take to oneself and to receive kindly. Tanggapin sa iyo. At tanggapin kindly. So dito po si Apostol Pablo is addressing the strong. He is addressing the older believers. He is addressing the matured believer. As he tells them to avoid judging those who are not as mature in their understanding.
At tayo po na mga malalago na sa pananampalataya, mga dati ng mga mananampalataya, na ang sabi nga ng iba, doon ka na nagkatahid, tayo po ang tumanggap, tayo po ang magparaya, tayo po ang rumispeto. Minsan po kung sino yung mga matatanda na sa pananampalataya, sila pa yung pinagpapasensyahan at sila pa yung laging inuunawa. Ang sabi po ni Apostol Pablo rito, ang ina-address niyang strong ay yung mga matured believer. Ano po? At ang sabi niya, we are to allow others the freedom to hold convictions that are unlike ours and to welcome them in spite of that differences. Pag ganito po ang ginawa natin bilang mga mananampalataya sa simbahan, yung mga baguhan, yung mga bata sa pananampalataya, mananatili po sila and they will love the fellowship and they will become strong believers katulad po natin pagdating ng araw. Amen po ba? Iyon ang paalala ni Apostol Pablo. Alam niyo mga kapatid, ang isa po sa idinulot ng pandemya, itong pandemic na COVID na ito, ang isa po sa positive na naidulot ng COVID pandemic ay ang mga simbahan ay huwag magtipon-tipon. Pastor Kamya, kailan naman naging positive yun? Alam niyo po kung ano ang positive doon? Dahil hindi po tayo nagtitipon-tipon, hindi tayo nagkikita ng mukhaan, hindi tayo nakakasama-sama physically, hindi po tayo nag-aaway. Kaya nabawasan ang away ng simbahan. Ewan ko po kung may nag-split na church during this pandemic. Ewan ko po kung meron pong pastor na nakaaway ang kanyang council o merong council leaders o mga leaders ng church na nagbabangayan during this pandemic. Palagay ko po wala masyado eh. At walang mga miyembro na nagpaparunggitan, nagpapagandahan ng suot, no? Na pumupunta sa simbahan just to show off. Yun po yung positibong na ipakita at nagawa ng pandemic. Ngayon, medyo lumuluwag na ang mundo, lumuwag na ang Manitoba. They are allowing 10% of the total numbers or 50 people o 50%. I don't know the exact numbers, pero lumuluwag-luwag na po ngayon. Unti-unti na po tayong pinapayagang magsama-sama, magkita-kita. Ang tanong, ano kaya ang magiging damdamin ng bawat isa pag nagkita-kita na naman? Paano mo sasalubungin yung hindi mo nakita dati? How will you welcome brothers and sisters sa church? Magsasama-sama na naman po. May pagkasabik ba? O may paghatol? Meron bang kasabikang makita? O may panunukso? Ano ang ating magiging reaksyon? Magiging source ka kaya ng encouragement? O you will be a discouragement? Magpapalakas ka kaya? O makapagpapatisod? Para maiwasan daw ito, ang sabi ni Apostol Pablo, accept one another, avoid passing judgment on others. Simula sa araw na ito, huwag kang hahatol para hindi ka hatulan. Amen? Meron lang po tayong isang hahatol at yun ay walang iba kundi ang ating Diyos. The next, how can I avoid passing judgment on others? So, i-discuss po natin ito. How can I avoid passing judgment on others? Paano ako makakaiwas sa paghatol? Number 1, consideration for others, not condemnation. Let us give consideration for others and not condemnation. Sabi po ni Pablo sa Romans 15:1 and 2, we may know that these things make no difference, but we cannot just go ahead and do them to please ourselves. We must be considerate of the doubts and fears of those who think these things are wrong. We should please others. Dito po mga kapatid, ang sabi ni Pablo, para naman sa akin, walang problema. Kung gusto kong gawin ito, kaya ko itong gawin eh. Kung gusto kong gawin ang bagay nito, sino ang pwedeng pumigil sa akin? Pero, ang sabi niya, it makes no difference, but we cannot just go ahead and do them para i-please ang aking sarili, para ipilit ang aking gusto. We must be considerate. Napakaganda po ng
ugaling ito ni Apostol Pablo. We need to be considerate of the doubts and fears of those who think these are wrong. Sa lahat po ng mga desisyon natin sa buhay, tandaan ninyo, hindi palibasa gusto mo iyon ang tama. Ako po bilang pastor ng mahabang panahon, meron po ang mga pagpapasyang ipinanalangin ko naman. May mga desisyon na hiningi ko sa Panginoon. Pero during the execution, may mga bagay na humahad lang doon sa execution. May mga tao na kumokontra sa execution. And then, I realize, tama pala sila. And then I realize, mali pala ako. At minsan, kahit na sa tingin mo tama ito, you need to hear. You need to listen. Because sometimes, those voices are the voice of God telling you na mali ka. And we need to be accepting. Na po, let us give consideration for others and not condemnation. Hindi palibasa ikaw ang leader, ikaw na lang ang tama. Hindi palibasa mas matanda ka, ikaw ang tama. Hindi palibasa nauna ka, ikaw ang tama. Bigyan natin sila ng consideration and let us not condemn them. So that is one thing in order to avoid passing judgment on others. Number 2, letter B, follow the example of the Lord Jesus. Ano ba ang Panginoong Hesukristo? Sa Romans 15, verse 3 hanggang 4, ang sabi po dyan, for even Christ didn't please Himself. Alam niyo po mga kapatid, ang madalas na nagiging cause ng problema, ng passing on judgment to one another, ay yung kagustuhan nating tayo ang masunod. Yung ma-please natin yung ating mga sarili. Yung ipilit natin ang ating gusto dahil ang tingin natin tama tayo. Pero ano niyo po ang sabi ng talata? For even Christ didn't please Himself. As the scripture says, those who insult you are also insulting me. Such things were written in the scripture long ago to teach us. They give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises. Si Jesus nga wala siyang ginawa para i-please ang kanyang sarili. Kung ang kanyang sarili ang masusunod, walang krus ng Kalbaryo. Kasi po sa hardin ng Gethsemane, ang sabi po ng Panginoong Yesus, Father, let this cup pass before me. But not my will, but your will be done. In order not to pass judgment, let us follow the example of the Lord Jesus. Minsan kailangan nating isuko yung ating mga sariling kagustuhan. Kailangan nating isuko yung pride. Ito po ang pangunahing problema ng relationship ng mga mag-asawa pag wala nang marunong magbigay. Pag wala nang marunong magpakumbaba. Pag umiiral na lagi yung sariling gusto, yung sariling damdamin, yung sarili niyang pride. Wawasakin po nito ang ating buhay pag-aasawa, wawasakin po nito ang ating pagkatao. Maraming madadamay kapag ganito ang attitude ng mga mananampalataya. Ito ang nagiging cause ng pagkakampi-kampi. Alam naman ninyo na kahit minsan mali kayo, kakampihan kayo ng mga mahal nyo sa buhay. At ganun din naman yung mga kumokontra sa inyo. Kaya po ano mangyayari? Minsan kahit na nga po mali ka, hindi ka naman pwedeng iwanan ng asawa mo. Hindi ka naman pwedeng iwanan ng anak mo. Kakampihan ka pa rin. Ganun din naman yung nakatalo mo. Kaya ang simbahan patuloy na maahati kung hindi tayo matututo ng bagay na ito. So let us follow the example of the Lord Jesus. Total naman, buwan ng pag-ibig daw ngayon kung buwan ng pag-ibig ngayon, pag-aralan natin ng pag-ibig, and one sure way to show love is to show acceptance. Because love is acceptance. Letter C, understand that each person is responsible for the Lord or to the Lord for themselves. Responsable naman tayong lahat. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Kung mali siya, haharap siya sa hukuman ni Kristo. Kung mali ka, ganun ka rin. Hindi mo naman sigurado kung sino sa inyo tama, sino sa inyo mali, tigilan ninyo ang maghatulan sa isa't isa. Yun po sinasabi ni Pablo. Romans
O Romans chapter 14 verse 4, ano po ang sabi diyan? Who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, ye shall be holden up, for God is able to make him stand. Wala tayong karapatang humatol sa lingkod ng iba. Wala tayong karapatang humatol. So we need to understand that each person is responsible to the Lord for themselves. Tayong lahat, hahatulan pagdating ng araw at malalaman kung sino ang mali. And that means that every individual saint or sinners has to answer to God and not to me or not to you, but to God. So let us avoid passing judgment. Now, let me say that this is fairly easy for us to do when it comes to eating. Kasi po, ang usapin lang dito kung kakain ba o hindi. Kung kakain ba ng karne o kakain ng gulay. Ito po yung issue rito We need to avoid passing judgment in some of the disputable manners. Ito pong pinagtatalunan sa Roma, disputable manners to. Kasi po ito ay either kakain ka o hindi. Para lang po yung magbabalot ka ba o hindi ka magbabalot. Kasi nagiging cause din yun ng contention. Nagiging cause din yun ng dispute. Ano ba naman ika yan? Di pa ako tapos kumain, binalot na ng binalot at inyuwi na. Wala na tuloy akong makain. Di ba? Narinig nyo na po ba yun? O kaya gusto mo mag-second round sa buffet table ng isang church fellowship. Pagbalik mo, wala na kasi nakasupot ng lahat. Naisyaron kuneta na ng mga nagbalot. So nagiging cause po ito ng contention. Tapos sasabihin, sino pa naman yung balot ng balot na yun? Di naman lang inisip na may kumakain pa. Pagkain lang ang issue. So ito pong mga bagay na ito mga kapatid, hindi na bago ito kasi nung unang panahon, pagkain din ang issue. Sa aklat po ng Roma, kainan lang ang problema. At pinakikita po rito na talagang during that time, uso naman talaga yung fellowship na may kainan. So, malaking issue rito. The call here is for both sides of the issue to respect the freedom of the other by giving them the right to be different. Tandaan po ninyo mga kapatid, let us avoid passing judgment kasi magkakaiba tayo Sabi nga, the call here is for both sides of the issues to respect the freedom. Why? Kung ikaw gusto mong magbalot, edi magbalot ka. Kung gusto mo mag-Sharon Cuneta ka. Ngayon, kung ayaw mo mag-Sharon Cuneta, huwag mong pakialaman yung nagsa-Sharon Cuneta. Ang problema ho kasi dito minsan, ang hilig nating makialam. Di po ba mga kapatid? Ano naman, kung kumakain ng karne yun, kumakain ng taba, ikaw ay ayaw mong kumain, di huwag mong pakialaman, ayaw mo siyang kumain. So ito po yung problema rito Ang hamon po rito, respect the freedom the other has by giving them the right to be different. Alam niyo po sa simbahan, kung lagi po natin pakikialaman ang bawat galaw ng bawat isa, talaga pong mag-aaway-away tayo. The church should be a loving fellowship. The church should be a place of acceptance. Ang church ay dapat samahan ng pag-ibig at pagpapaalalahanan. Hindi po ba? Ng magandang pagsasamahan bilang kapatiran. At kung meron church po na ganun at nag-mature po ang mga mananampalataya, napakasarap na nasa ganung church. Walang away, walang tampuhan, walang samaan ng loob. No? Kasi hindi nakikita-kita. Pero once na nagsama-sama na, andyan na po, iiral na po ang sarili-sarili nating kagustuhan. I would like to show you some of the difference na meron ng mga tao. Music styles. Alam niyo po ba na minsan sa awitin lang, mag-aaway tayo dyan Minsan po mga kapatid, meron pong mga, mga Kristiyanong silent night. Yung gusto, yung mga hymns. Walang palakpakan, walang drum set, walang gitarang maingay, walang
taasan ng kamay, walang lundagan. Merong ganun eh. Let us respect that. Hindi lahat sanguine na gusto ay maglulundag, magsasayaw, magpapansin, makipagkamay. Hindi lahat ganun eh. Let us respect the temperaments. At maging sa pagpili ng music style, iba-iba tayo. Yun naman gusto, nagtatatahol. Respeto rin natin yan. Gusto niya yan eh. Nag-iiyak, respetuhin din natin yan. At turuan po natin, kung matuturuan po natin ang ayos na pagtuturo, at atin pong tanggapin. Ang call na ito sa atin ay ang pagtanggap. And in order to avoid passing judgment, acceptance po is a must. Let us accept the difference in music styles, the difference in parenting. Minsan po mga kapatid, iba-iba naman tayo ng style sa pagpapalaki ng anak eh. Merong namamalo, merong hindi. Sasabihin, ako hindi ko si Rafi Tulfo, lagi ko naririnig ito eh. Kami, ginulpi kami ng tatay namin, pinagpapalo kami ng tatay namin. Kaya ngayon, hindi ako namamalo. Yung dalawang anak ko, hindi ko pinapalo. Kita nyo, siya na mismo yung umaamin siya. Iba style ng tatay niya, iba style niya. We all have different style on parenting. But at the end of the day, we need to respect that. No, hindi natin pwedeng sabihin, ano ba naman ito? Hindi naman sinasaway yung kanilang mga anak. Style nila yun eh. We need to respect that. Schooling of children. Naririnig ko po ito eh. Hindi pa sa public school na lang. Public walang bayad eh. Dadali mo pa dyan sa private. Ang mahal-mahal dyan. Or Christian school ba? Or public school? Or non-Christian school? Parochial school ba? O ano pa? Ano naman? Huwag tayong hahatol, hayaan natin kung saan nila gusto. Matuto po tayong tumanggap. Ito ang number 1 pinag-aawayan madalas, politika. Sino iboboto? Noon pa man ang simbahan ay apolitical. Hindi po dapat yan sumasali sa issue ng politika. Hindi po dapat yan nag-i-endorso. Pero sa Pilipinas, lahat na po ng simbahan endorser ng mga politiko. Nakakalungkot. Pero nakikihalo. Mga pastor, kandidato. May pastor pa nga tumakbo ng presidente dahil siya raman sinabi ng Diyos na magiging presidente. Hindi naman nagkatotoo. Ano yun? Sinungaling yung Diyos na nakausap niya. Sino kayang Diyos yung nakausap niya? So mga kapatid, we need to respect political views. Kung gusto niya ay si Biden, di si Biden. Kung gusto si Trump, di si Trump. Huwag nating pag-awayan. Huwag tayong humatol para siraan na si Biden ganito yan, o si Trump ganito yan. Sisiraan natin yung mga gustong kandidato na parang gusto nating makipagdebate para makaaway yung kapatid. Remember this, you don't have to like it. You don't have to look like it. You don't have to listen to it. But don't look down on those whom God has accepted. You are not better than others, nor are they better than you. Si Agustin ang nagsabi, si Saint Augustine ang nagsabi. Sabi po ni Saint Augustine, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Sabi po ni San Agustin, yung mga bagay na mahalaga, magkaisa kayo. Yung mga bagay na hindi naman ganun kahalaga, malaya kayo. Pero sa lahat ng bagay, mag-ibigan kayo. Amen? Kung pagtatalo lang, napakarami nating pagtatalunan. Pero sana kung magtatalo tayo, yung may sense naman. Yung mahalaga naman. Yung taya ang buhay. Yung taya ang doktrina. Yung taya ang ating kinabukasan. Hindi yung walang kabagay-bagay. At yung mga walang kabagay-bagay, palampasan na lang po yan at matuto tayong magtanggapan. Amen? Letter A pa lang yon. Ngayon po, dako tayo sa first, letter C, avoid passing judgment. C, commit yourself to live for the Lord. Basic. Romans chapter 14, 5 to 8. One person considers one day more sacred than another,
Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever abstain does so to the Lord and give thanks to God. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Ang sabi po dyan, in-underline ko po yung word na fully convinced in their own mind. Every person in the church has to live in their own lives. No one can live another person's life. Na po? Every person is responsible for the quality of their Christian life. Sabi po ng verse 5, it tells us that each believer must be fully convinced in his mind. We are not to automatically adopt the conviction of others, but instead are to give careful thought and prayerful consideration to all the principles taught in the Word of God. Kung pagdating sa doktrina, hindi ko po yan ikino-compromise. Kung pagdating sa mga turo ng banal na kasulatan, hindi ko po yan i-compromise. I will commit myself only to the Lord by living for the Lord. Pero mga kapatid, pagdating naman doon sa mga walang kabagay-bagay, katulad po ng pinagtatalunan dyan sa Roma, yung pong pagsasabing banalang linggo kaysa sa Lunes o banalang Martes kaysa sa Miyerkules, yan po yung pinagtatalunan eh. Meron po silang itinatalagang banal na araw, kaya po sabi ni Pablo dyan, lahat ng araw banal eh. Hindi po ba? Meron naman dyan yung nagfa-fasting at hindi nagfa-fasting. Yung kumakain at hindi kumakain, pinagtatalunan din. No? Alam niyo po mga kapatid, para maiwasan ang lahat ng ito, mamuhay tayo ayon sa Panginoon, hindi sa pakikialam sa iba. Ano kung hindi nila kaya ang bagay na kaya mo? Ano kung hindi nila alam ang mga bagay na alam mo? Ano ngayon kung nagagawa nila ang mga bagay na hindi mo nagagawa? Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang maglalayo sa atin sa mga kaguluhan sa loob ng simbahan at magtutulak sa atin na tanggapin ang isa't isa. Mula ngayon, sabihin natin sa ating mga sarili, I will commit myself to live for the Lord. By doing that, you will learn to accept your brothers and sisters in Christ. Sa verse 6, ano po ang sinasabi? Sabi po ng verse 6, serves as a great reminder that none of us has a corner on commitment, and therefore, we should not question another believer's motives. Sabi po dyan, he who regard one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord, for he give thanks to God. And he who abstain does so to the Lord and give thanks to God. The one who eat barbecue ribs and the one that is lover of gulay, they both eat to the Lord. And they both give thanks to the Lord. Both thank God for the food they receive. And both live out their conviction as an expression of their devotion to Jesus. Walang issue kung ano kinain. Walang problema doon sa pagkain. Ang issue doon ay ang motibo kung ano ang ating ginagawa. Pero dito po sa Roma, pinag-aawayan po nila kung ano yung kinakain. So, ang importante rito, kung talagang hindi mo makain yon, di gawin mo yon na may kabanalan sa Diyos. At kung kumakain ka naman nun, gawin mo yon sa kabanalan sa Panginoon. Maggalangan at magrespetuhan at magtanggapan sa isa't isa. Naalala ko ang Kakanlole Atanasio. Namiss ko na ang Kakanlole. Hindi nga pala siya kumakain ng galunggong. Nalimutan ko, nung isang araw, nagsigang po ako ng tinapang galunggong na isinigang ko po sa kamatsili. Dinalan ko po si Kakang Lole. Hindi ko po alam kung nakilala niya ang galunggong. Hindi ko po alam kung nakain niya po yung galunggong, knowing na hindi siya kumakain ito.
Pero ako po, alangan naman ipilit ko sa kanya na, kainin nyo yan, pinagluto kayo yan, sasamaan loob ko pang hindi nyo kinain yan. Mali naman yun, hindi po ba? Mali ako dun. Meron talagang dapat nating irespeto kasi hindi siya kumakain. No? At ito po ay petty things, walang masyadong halaga, simpleng mga bagay, at gawin nating magtanggapan tayo sa isa't isa. Sabi nga po, everything we do is to be done to please the Lord. Mga kaibigan, we need to give the benefit of the doubt to another believers because we are not the only one dedicated to the Lord. Amen? Sabi po ng 2 Corinthians 5:9, so we make it our goal to please Him, whether we are at home or in the body or away from it. Ito po ang sabi ni Pablo. Sa verse 10, ano po ang sabi niya? Sa verse 10, gives us the reason why we shouldn't judge or look down on others. Ang sabi ni Pablo, for we will all stand before God's judgment seat. Ito ang dahilan. Pagdating ng araw, tatayo naman tayong lahat sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. When we evaluate another person on disputable matters, we place ourselves in the position of a judge over that person. In other words, when we judge, we are really usurping God's authority and God's role. Mga kapatid, si Jesus lang ang hahatol. Darating ang panahon at hahatulan tayong lahat. Mamuhay po tayo na may pagrespeto at mamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Commit yourself to live for the Lord. The next letter C o A, avoid passing judgment on others. Commit yourself to live for the Lord. And the next C is control yourself in love. Control yourself in love. Sabi po ng Romans chapter 14, 13 to 18, if we want to accelerate our ability to accept one another, we must avoid passing judgment. Let us avoid passing judgment and commit to live for the Lord alone. And third avenue is to be controlled by love. We need to be controlled by love. Sabi po ng verse 13, Romans 14:13, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Sa madaling sabi, huwag tayong maging katitisuran. Our liberty must always be tempered by love as we recognize that our attitudes and action often have an effect on others. Tandaan niyo mga kapatid, yung kalayaan natin, huwag nating gawing pases para matisod ang iba. Pag-inom ng alak, ang sabi ng Biblia, hindi naman masama. Ang masama sa Biblia ang maglasing. So kung iinom ka ng isang bote at hindi ka lasing, hindi to issue eh. Pero yung makakakita sa'yo na umiinom ka, na kapatid mo sa pananampalataya, na nakikita kang nagtuturo, nakikita kang nangangaral, tapos kaharap mo bote at nakikipag-inuman ka, pwedeng matisod yung kapatid mo na yon. Hindi mo naman naipaliwanag sa kanya, hindi naman ako lasing, hindi naman ako naglalasing, konti-konti lang. Kesa magpaliwanag ka pa, iwasan mo na ang maging stumbling block ka. As simple as that. Very basic. So you need to control yourself because of love. In love. Sabi po mga kapatid, if your brother is distressed, Romans 14:15, if your brother is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. If your brother is distressed because you are drinking, you are not acting in love. Do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. Romans 14:15. Do not destroy your brother by being an example of drinking. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So, the word distress has the idea of grieving when loved one dies. Yung grieving na binabanggit dito yung matinding kalungkutan. The word distress. Wag daw po nating bigyan ng matinding kalungkutan ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay
na alam nating hindi nila maiintindihan. Tayo po'y maging halimbawa ng pag-ibig at huwag tayong maging halimbawa ng katitisuran. Amen? Control yourself in love. Avoid passing judgment on others. Commit yourself to live for the Lord. Control yourself in love. And letter E, edify everyone you can. The word edify means to help to grow. No? Loving others lead to the fourth avenue, and that is acceptance. Edify everyone you can. Sa verse 19, ano po ang sabi? Verse 19, let us therefore make every effort to do what leads to peace, that leads to mutual edification. The word edify is a construction term. Ano pong ibig sabihin yan? Yung word na edify is a construction term that was used to describe the process of making a building stronger. Kung kayo po'y marunong sa pagtatayo ng isang construction building or you are knowledgeable on construction, alam nyo na uunahin nyo dyan para manatiling matibay ay ang strength ng building. You will need to edify the building. Ganun din naman tayo sa ating mga kapatid. Sabi po, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Gumawa tayo ng paraan, hindi lamang para yung ating mga sarili ang pinatitibay natin, kundi pinatitibay din natin yung iba. Huwag nating patibayin ang ating mga sarili para ibagsak ang iba. Para pagmukaing mahina ang iba. Kundi ang sabi ni Pablo rito, sabay po tayong lumago at tumibay bilang magkakapatid. Edify everyone you can. Kumusta po tayo mga kapatid? Nagiging dahilan po ba tayo ng paglago, ng pagtibay? Nagiging daan po pa tayo ng edification ng bawat isa? Sino yung huling taong in-encourage mo? Sino yung huling taong binigyan mo ng lakas ng loob? Na pinilit mong magtagumpay sa kabila ng kagustuhang sumuko? We need to be an instrument. We need to be an instrument of edification. Avoid passing judgment. Commit yourself to live for the Lord. Control yourself in love. Edify everyone you can. And the last, or the next, personalize your conviction privately. Ano pong ibig sabihin nito? Kung sa tingin mo yung ginagawa mo ay hindi naman mali, nakasulat sa Biblia na ito ay matuwid naman na gawin. Pero yung iba ay ma-offend dito, gawin mo na lang ang iyong conviction privately. Halimbawa, I would like to give an example. Total naman ang pag-inom ng alak. Ang sabi nga nila, ang masama ay paglalasing. Hindi masama ang uminom ng pakonti-konti. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang konting alak ay mainam sa sikmura. Huwag kang iinom ng tubig lang, haluan mo ng alak. So kung ano man yung alak na binabanggit doon, alak yon. Yung alak ay fermented grapes, fermented juice or whatever. At ito po ay na-ferment na, magiging alcohol ito. Sinabi ni Pablo, huwag kang uminom ng tubig lang, haluan mo ng konting alak sapagkat ito ay mainam sa sikmura. Ngayon, ako umiinom, pa konti-konti lang din, hindi ko nga lang inihahalo sa tubig. Nagkakasala ba ako? Well, my conviction ay hindi naman ako nagkakasala. Uminom ako ng red wine. Ito ba'y masama sa akin? Tingin ko naman ay hindi. Dahil wala namang issue ito pagdating sa pananampalataya. Pero mga kapatid, kung ipapangalandakan natin ito, we will show to the world na, hindi naman masama sa Bible inom nga ako ng alak eh. At ipapakita pa natin sa iba na para ipamukha sa iba na pwede mong gawin ang bagay na ito. Papaano kung ito ay masalanta at maabuso? Di naging kos ka? Naging katwiran ka pa? Si pastor nga, nakita ko, nagiinom din eh. Di po ba? So, ang gawin po natin, yung conviction mo, kung alam mo namang hindi mali yun, huwag mo nang gawing public.
do it privately. If you know something is not bad, and that is your conviction, do it privately. There are certain truths that all believers must accept because they are explicitly taught in the Scripture. Wala akong problema ron. Let us live those truths publicly. However, some of us may feel like we have to tell people that we've decided about different debatable topics. Actually, there are some debatable topics na pwedeng maging cause ng pagtatalo, ng pag-aaway. Pero ano po ang sabi ng verse 22 ng Romans 14? Ang sabi po dyan, so whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Ano man ang stand mo sa bagay na ito, sa politika. Kung gusto mo man yung presidenteng ito, ikip mo na lang sa sarili mo. Kung gusto mo man itong bagay na ito, ikip mo na lang sa sarili mo. Ano po? Bakit? Mas mainam yon. Keep it between yourself and God. Sabi po ng Bible, blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. Amen? Your personal conviction are just that personal. If they were meant to be for everyone, God would have included them in the Bible. Well, basically, your personal conviction, hindi naman nakasulat sa Bible. Kung nakasulat sa Bible, live it publicly. But if it is just a personal conviction, ano po? Personalize it privately. So, panghuli, avoid passing judgment, commit yourself to live for the Lord, control yourself in love, edify everyone you can, personalize your conviction, and the last, treasure people like Jesus does. Ito ang huli. Para ayos ang ating relationship, masaya ang fellowship, maganda ang nangyayari sa loob ng simbahan, may iwasan ang mga pag-split at pagtatalo-talo, let us always treasure people like Jesus. Romans 15:7 ang sabi po, wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Magtanggapan tayo sa isa't isa, katulad ng pagtanggap ng Panginoong Hesukristo, as Christ also received us to the glory of God. The Word of God calls us to more like the Lord Jesus Christ. All people are important to Him. Rich or poor, good or bad, healthy or unhealthy, pretty or ugly, big or small, skinny or fat, we are all important to Him. You are important to Him. Your brothers and sisters are important to Him. Yung mabait na kapatid at hindi mabait na kapatid. Yung kapatid na matigas ang ulo at yung masunuring kapatid. Mahalaga tayo sa Diyos. He values every individual that ever walk in our lives, that are part of His church. Sabi ng Romans 15:3, each of us should please his neighbor for his good, to build him up, for even Christ did not please himself. Tinuturuan tayo rito ni Apostol Pablo na mahalin ang ating mga kapitbahay, na we should please our neighbor. The admonition here is not to become people pleasers, but instead be God pleasers. But to please people instead of pleasing ourselves. This is very similar to what we read on Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than ourselves, or better than yourselves. Ito po ang hamon. Magbabalik na po tayo sa isang bagong normal. Maaaring sa mga susunod na mga buwan, maaaring buksan na ang pintuan ng 465 Atlantic at maaaring magtipon-tipon na po tayo sa kauna-unahang pagkakataon. Pero bago ang mangyari ang bagay na yon, nais kong ihanda ang bawat isa sa atin. Nasasalubungin natin ang bawat isa. Sasalubungin natin ang pagsasama-sama at pagtitipon
ng merong pag-ibig at pagtatanggapan sa isa't isa. Amen? Accept one another in love. So purihin po ang Panginoon. I hope na unawaan natin ang mensahe. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Sabik na po akong makita kayo ng mukaan at makasama po kayo ng personal, ng physical sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. And I hope ganun din po ang damdamin ninyo sa iba pa nating mga kapatiran na mahaba-haba na rin namang panahon na hindi natin nakakasama. Sana po pagdating ng araw na yon, punong-puno tayo ng kwento ng pag-ibig, punong-puno tayo ng pag-asam na ma-edify ang bawat isa at mapalakas ang mga mahihina at akayin ng ating mga anak, mga sanggol, mga bata sa pananampalataya towards maturity in our Lord. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. Ang Diyos ay Diyos ng pangako at siya ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. God bless everyone. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause, 'cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair, 'cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction. And the whole world walks away. You're the God who stays with wide open arms. And you tell me nothing I have ever done can separate my heart from the God who saves. I used to hide every time I thought I let you down. I always thought I had to learn my way, but I'm learning you don't work that way. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who saves. You're the God who saves. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms. And you tell me nothing I have ever done can separate my heart from the God who saves. My shame can't separate my guilt, can't separate my past, can't separate. I'm yours forever. My sin can't separate my scars, can't separate my failures, can't separate. I'm yours forever. No enemy can separate. No power of hell can take away your love for me. Will never change. I'm yours forever. 'Cause you're the God who saves. You're the God who saves. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms. And you tell me nothing I have ever done can separate my heart from the God who saves. You're the God who saves. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms. And you
you tell me nothing I have ever done can separate my heart from the God who stays. Mga minamahal na mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong tumayo at awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan para sumamba, magkakalayuman kami. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso at alam mo po ang aming pagnanasa na bigyan ka ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Loobin mo po na ang pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod, sa kamay na ito dadaloy sa buhay ng aking mga kapatid ang iyong masaganang basbas at ang iyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo, ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Maraming pong salamat mga minamahal na mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsama sa atin pong gawain online. At nakikiusap po ako na maaari niyo naman pong i-share ang video ito para doon po sa mga hindi natin kasama o inyong mga kaibigan para po naman sila ay makinabang din. Ganon din po, gusto ko pong i-remind ang bawat sa inyo, especially yung mga nasa sold class o nakapag-sold class na, ay nire-review po ng inyong lingkod sa Tinig ng Pag-asa ang mga doktrina ng ating simbahan, especially the doctrine of salvation. Kaya I do encourage you to listen or to watch yung mga nakalipas nating mga video about soteriology or salvation at ma-refresh po kayo bilang mga leader ng mga small group. Encourage ko po yung mga small group na manood din po ng Tinig ng Pag-asa. Kung hindi nyo po magawa sa umaga, sa gabi, ay inyo po itong panoorin sapagkat mahalagang mga doktrina po para maintindihan po ninyo yung ating pinaniniwalaan at yung ating sinasampalatayanan. Yung mga issue ng nawawala ba kaligtasan o hindi nawawala kaligtasan, sino ba ang nagliligtas, may kinalaman ba ako sa salvation ko, lahat po yun ay sinasagot doon po sa ating mga nakalipas na pag-aaral. So ganun din po, nagpapasalamat po ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga pangangailangang pinansyal ng ating simbahan. Salamat po sa patuloy ninyong pagkakaloob at yung pong mga bago lang po sa pag-aaral sa ating pong pananambahan at gusto nyo pong maging kabahagi sa gawain po ng Winnipeg Unida sa pamamagitan ng pagkakaloob, message nyo lang po ako at ibibigay ko po sa inyo ang atin pong email account ng simbahan para po sa e-transfer. At kung hindi naman po ninyo magawang mag-e-transfer at hindi kayo marunong, pwede naman po na cash or check, i-address nyo lamang po ito sa Winnipeg Unida Christian Church. Pwede ko po yung pick upin kung hindi po ninyo alam kung saan idadrop, pero yung iba naman po sa inyo alam nyo na yung drop off point natin at doon nyo na lang po dadalhin. So maraming pong salamat at gusto ko rin pong batiin ang mga nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Happy birthday po kina
Ayan, siguro po nagtataka kayo bakit wala pong anniversary. Ewan ko po, kasi po February, wala ho yatang nagpakasal ng Pebrero dahil kulang ang buwan. Ganun po yung mga pamahiin. Kaya wala pong anniversary ng kasal ng buwan ng Pebrero at sa palagay ko po sa Marso madami. Ayun, so mga kapatid, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Bibigyan ko lamang po kayo ng maiksing pasilip sa atin pong simbahan sa 465 Atlantic. Ito po mga kapatid, ang maiksing video clip, silipin po ninyo. Good morning everyone, i-update ko lang po kayo tungkol po dito sa ating sanctuary. Yan. Para po sa inyong lahat, gusto ko pong ibalita sa inyo na ang atin pong mga kailangan gawin dito po sa atin pong church building para ito po ay ma-approve sa occupancy permit ay natapos ng lahat. Kaya po, hinihintay na lang natin yung ating permanent occupancy permit. Yan, at ang 465 Atlantic ay pag-aari na po talaga ng Winnipeg Unida Christian Church at pwede na po natin itong gamitin sa atin pong pananambahan. Ayan po mga kaibigan, bibigyan ko po kayo ng 360 degrees ng atin pong sanctuary. Ayan. So nag-meeting na po ang council dito kanina at pinag-usapan na po natin yung mga kailangan pang gawin. At salamat sa Panginoon, anytime pwede na po natin itong gamitin kung ma-approve na po at magbabago na po yung atin pong restriction because of the COVID pandemic. Narito po yung ilang mga bagay na atin pong ipinagawa. Ayan po. Yan pong mga exit signs na yan. Ayan. Diyan po ang exit. At doon po, nilagyan din natin ng exit sign. Ayun po, sa itaas na yon. Ayun. May exit din po tayo ron. Ayan po ang ating sanctuary. Ayan. Let's go to the basement. Dito po muna pala ako sa balcony bago sa basement. No? Ito po yung balcony. So, meron pa rin po mga upuan dyan. Pwede pa po tayo maglagay ng upuan dito, extra. Para po sa mga gusto ay nandito sa balcony. Di ba parang sinihan lang, yung iba gusto sa balcony. Ayan po yung baba. Nandun po ako kanina. Ayan po. Ayan. So ang atin pong capacity dito sa building ay 180. Ayan. So kasya po ang 180. Medyo maliit ano po. Doon po kasi sa Deliverance Center, yung dati nating simbahan. Kasya po ang 300 doon eh. Kaya magmo-multiple worship po siguro tayo. Ayan, ito na po ang basement. At gaya ng sinabi ko, nag-council meeting po kami, pero tingnan po ninyo, naka-social distancing at naka-full battle gear, mga naka-mask. Ako po hindi na naka-mask kasi malayo naman ako sa kanila. Yan po si Deacon Elmer, bati naman. Gandang gabi po. Ayan, mga nami-miss na kayo ng mga miyembro. Elder Kirby, Elder Dante, bati naman sa mga kapatid. Hello po. Treasurer natin, si Ate Ibet. Atin po si Ate Ading. Good evening po. Sino kayo? Hulaan niyo po. Hulaan niyo daw. Si Lynn at si Lay. Si Ate Marie. Si Janelle at si Oji. Ayan. Kuya Glenn and ating assistant to the pastor, Kuya Manix Cruz. Konting panahon na lamang po mga kapatid. Ayan. So atin pong tinitingnan ngayon yung ating basement. Ayan. Meron pong sariling projector po dito sa basement. Para pwede mag-fellowship. Ito po ay fellowship area din. Ayan. Meron pong Sunday school. 2 room po para sa Sunday school. Medyo malaking room po ito. At ayan po. Tapos meron po tayong nursery room dito na malaki. Ayan. Ito po yung nursery room kung saan pwede yung mga nursing mother na dyan. Ayan. So ito po. Sabik na po kami mga kapatid na magkasama-sama tayo rito. At I hope ay nasiyahan po kayo na makita. Mamaya papakita ko po sa inyo yung sign ng Winnipeg Unida na nakakabit na po dun sa labas. Ayan, nandito po ako sa labas. Ayan na po yung ating sign. Winnipeg Unida Christian Church. Ayan, ako, ang lamig po. Ayan, 2 po yung sign. Kabilaan. Ayan po yung pinto. 2 rin po ang pinto, kabilaan.
Ang address po nito, 465 Atlantic. Ito po ang ating bagong tahanan para sa Winnipeg Unida Christian Church. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagdalo sa ating pananambahan ngayong araw. Paalala lang po, magsalo-salo po tayo sa pananghalian at sana po ay maging masaya ang fellowship natin sa buong pamilya. Hindi na po magtatagal mga kapatid, gaya po ng sinabi ng ating si Kuya Manix. Magkasama-sama rin po tayo at gaya ng mensahe natin ngayong araw, ngayon pa lang practicein na natin at tanggapin natin ang isa't isa sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa bawat sa atin. Amen? So God bless and take care. Hanggang sa susunod.